lagi talaga tayo mahindian. Alam niyo po, napakasarap sa pakiramdam na meron akong ate sa pastoral ministry. Dahil it's not easy to be a pastor and there are things I can share with the congregation, even with the CMT, pero mga bagay na kaya ko pong i-share sa atin pong minamahal na ate sa ministry. Hindi pa po siya mami, siya ay ate. Ate Pastora. So, without much ado, let's bless the Lord and honor the servant of the Lord, our district pastor in District 4 Manila. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Pastora Frances Ugaban. Praise the Lord. Po sa bawat isa, praise the Lord. Meron po palang 1 week na prayer and fasting. At ito po ay talaga namang nabanggit po ni Pastora Cora na kinakailangan ng ang ating tinatawag na revival po kasi ang ating tema, pero kinakailangan magkaroon tayo ng individual o tinatawag na personal na revival. Actually po, nung nabanggit po ni Kuya Ed yung revival, urgent call to action, sabi ko, Lord, hindi yun revival sa kung saan. Dahil talagang napaka-urgent na at talagang nakita ho natin yung mga nangyayari sa ating paligid para kumbaga sabi ko 3 talon na lang darating na talaga ang Panginoon. Kaya po yung revival na yun, ang sinasabi ko po, ito po ay napaka-personal at dapat po ay napaka-individual po. Which means to say, na kinakailangan within us ay maranasan ho natin yung tinatawag na revival that comes from the Lord. And we all know na ang revival po, ito po ay work of the Holy Spirit. Amen po ba? Walang sino mang pwedeng makapag-revive sa atin. Not our friends, or kung anumang yung mga bagay na siyempre, yung effort nila na ginagawa para tayo po ay ma-revive. Kasi sabi nga po ng revival is to bring into life again. So, ibig sabihin po noon, ngayong gabi po, I'm praying and I'm expecting po, lahat po tayo ay nagpe-pray ng Holy Spirit po, hindi ho tayo mabigo sa ating desire para po sa ating mga individual na revival. Kaya po ngayong gabi, samahan niyo po ako, ang nais po nating pagbubulay-bulayan ay napaka-personal nga po, Lord, touch and revive me. Amen po ba? Ito po ba yung ating desire? Ayan. Kapag dinesire natin ng isang bagay at daman-daman ng Holy Spirit po, na naroroon ho talaga yung sobra ho nating paghahangad, hindi ho niya tayo bibiguin. Actually, naghahanap ang Holy Spirit ng ganitong mga uring mananampalataya na talaga namang gustong maranasan yung tinatawag na revival, kakaibang pagkilos ng ating Diyos. Talaga hong tayo bilang mga lingkod, nakakaramdam din po tayo ng tinatawag po ng yung kapaguran, spiritual exhaustion, minsan po, sabi ko nga, napakapalad ho natin, I myself, sinasabi ko po ito dahil ako po masyadong involved sa body of Christ at nakikita ko po yung kalalagayan ng maraming mga pastors na sila mismo yung pinaka-founder ng kanilang mga churches. Habang tinitingnan ko po sila, sabi ko, napakapalad ko. Ako po ay belong sa JIL, na meron ho tayong Brother Eddie, at tuloy-tuloy po mismo yung kanilang pagsusustain sa atin. Talagang napakaraming programa para kami po, ni na Pastora Cora, ay hindi ho talaga magkaroon ng, kumbaga, maubusan o matuyuan dahil ho napakabuti ng ating Diyos, bilong po tayo sa JIL Church. Tama po ba yon? Nagpapasalamat po ba tayo? Pwede ba natin palakpakan ng banal na Espiritu dahil dinala po niya tayo? Ayan, sa isang church na kung saan alam po natin pinanganak po sa kanyang puso. Sige po, simulan na po natin. Ulitin nga po natin ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ano nga po ba ang title po nito? We declare, Lord, touch and revive me. Samahan niyo po ako habang babasahin po natin yung ating pinaka-verse sa Psalms 85, verse 6 to 7 sa Amplified Version. Basahin mo natin ang sabay-sabay. Will you not revive us and bring us to life again, that your people may rejoice in you? Show us your loving kindness, O Lord,
and grant us your salvation. So dito po sa verse 6, napakalinaw na, will you not revive us and bring us to life again? Po, tingnan po natin yung revelation regarding sa first love. Ano pong sabi ng Lord doon? Wala akong masabi sa'yo. Busy-busy ka sa mga gawain. Hindi mo tinotolerate yung mga bagay na hindi maganda. Pero ang sabi niya, isa lang ang hinahanap ko sa'yo, nasaan na ang first love o unang pag-ibig mo sa akin. Kaya nga ho, ito pong revival ay talagang, sabi ko nga, hindi lang po ito dapat minsan nangyayari, kundi paulit-ulit po. Dahil tayo po ay nandito pa po sa mundo na kung saan ay napakarami pong mga nagaganap sa ating paligid na hindi na ho natin kayang kontrolin. Kaya po minsan yung first love natin ay medyo kung gaano siya sobrang ka-passionate, kasigla, kaapoy noon. May times naman po na medyo hindi naman completely namatay yung fire pero umaandap lang. Sino po rito umaandap-andap na, konting ihip na lang ng kaaway, no more na. Meron ho ba? Alam ko wala dito. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ikaw yun. Yung hindi nagsalita, malamang nanganganib. Ayan po. So it means to say po, sabi po rito, kaya naman kailangan ho natin na laging ma-revive at patuloy na buhayin ng Diyos, yung tinatawag po na sigla. Alam nyo po, nung January, binati na rin lang naman ako ni Pastora Cora, age reveal, dahil marami nagtatanong ng edad ko, gumawa ko ng 11 commandment po. Thou shall not ask my age, it is a sin. Sa tagal ng panahon, hindi ko sinasagot. Pero nung nag-birthday ako nung January, age reveal. Kaya nabanggit ko po na 4 na dekada na ho akong nagsiserve sa Lord. No po, 2/3 of my life. Pero wala ho akong maramdaman man lang na pagsisisi o panghihinayang. Sabi ko nga, Lord, kung bigyan mo pa ako ng isa pang ulit na buhay sa susunod, pwede pong pakiagahan nyo po na ako ay makakilala sa inyo. Kaya pag sinabi ko yung age, magko-compute nyo na no? 20 years old po ako nakakilala sa Lord sa Lyceum. No po? Kaya sabi ko nga, iskom ako nun, pero wala pang ganun dati. Ayan. So doon ho ako nagsimula sa Lyceum. Kaya naman, bagamat tayo po ay napakatagal na ho sa Panginoon at naroroon po yung ating sigla, sabi ko nga, Lord, isustain mo ako ng yung joy, yung sigla, pero kahit kailan, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Tama po ba? Hindi ito kayang agawin. Sabi nga lagi mo ilagay ang Lord dun sa rightful place niya sa iyong puso para wala hong aagaw neto kahit sino o kahit na anong bagay. Yung pinakamalalim na bahagi ng puso natin, naka-reserve lamang po yun sa Diyos, wala ng iba. Amen po ba? Kaya yung kanta natin kanina, puro love Sino rito ang in love sa Lord? Gusto nyo ba kantahan ko kayo ng lumang kanta? Amen lang talaga. I keep falling in love with Jesus over and over. Sinong nakaka-relate nun? Oh, amen daw. Sige nga, sabayan nyo nga ako. Yung kanta po na yun na, I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love. Ganun pa yun Between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. Amen po ba? Kapag ginawa ho natin yun, lagi kang in love sa Lord, no way na mapansin. Sino rito may mga asawa na, may mga boyfriend? Papansin ka pa ba ng iba kung natatanging may mahal ka na sa puso mo? Amen po. Kaya po sa puso nating lahat, walang ibang nagmamayari nito kundi ang Panginoong Jesus. Amen po. Ayan. Kaya sabi nga po rito, revive us and bring us to life again. Sabi po ng Psalms 80, verse 18 to 19, then we will never abandon you again. Kanina ho sa Makati, bago ako nagturo, meron silang parang skit o konting drama.
na parang ibalik muli. Taon na yun din yung team namin sa YN sa next week po. Sabi ko nga sa kanila, alam nyo, team song nyo dyan, yung kanta ni Gary Valenciano na Dati Rati. Aba, yun din talaga yung team song nila. Na nagkaroon ng konting drama na bagamat mga Christian na ho sila at mga lingkod ng Diyos, hindi ho nila namalayan na medyo sila pala'y nanlamig. Kaya yung mensahe ng awit na Dati Rati na ako lagi na sa isip mo, pag umawit kay laging masaya, hello, ano nangyari na? No po? Sabi nga po rito, na-restore po sila. Kaya napakaganda na sabi po rito, dapat gawin natin to, desire natin that we will never abandon you again. Hindi ho natin muli i-abandona ang Lord. Revive us so we can call on your name once more. Turn us again to yourself, O Lord God of heaven's armies. Make your face shine down upon us, only then will we be saved. Talaga naman po na sabi ko nga, kaya nakarating ako ng 4 na dekada sa Panginoon, hindi naman dahil sa malakas ako o kaya ko. May mga times din naman po na, di po ba? Natural na lang po yun na nagsusumbong tayo sa Lord. Sumbongera ako eh. Pero hindi kanino man kundi sa Lord. Kaya ano man yung nararamdaman nyo, kung may mga anything in your heart, i-unload nyo kaagad sa Lord dahil ito yung gustong-gusto niya na pag in-unload nyo, papalitan niya ng saya, ng kapayapaan at ng katatagan. Amen po! Huwag tayong mag-welcome ng anumang bagahe dyan na hindi maganda. Pabigat lang po yun. At saka hindi ho yun nakakatulong sa atin. Kaya sabi ko, it's all by the goodness and the mercy of God. Kaya tayo po ay nasusustain. Sabi nga, revivals, kaya ang word ay may S, and awakenings are times of great outpouring of God's Spirit to minister in our lives. Revival is not the work of men, but exclusively the work of the Holy Spirit. If any man thinks he can plan and engineer revival, sabi nga po rito, he is a joker. Nagbibiro lang ho siya. Kasi wala hong pwedeng makagawa ng anything that lift up our soul, kundi po ang Diyos mismo. The Holy Spirit plans and executes revivals if asked for it. Merong requirement ang Holy Spirit, ayaw niya na tayo manlamig. Ayaw niya po na yung ilaw natin ay umaandap-andap. Gusto niya po na talagang bilang mga, sabi ng Matthew 5, bilang mga ilaw sa mundo pong ito, hindi ka maging ganap na ilaw at magbigay ng inspiration sa ibang tao kung ikaw mismo yung aandap-andap. Kaya ang Holy Spirit, gusto niya on fire tayo. Diba? Meron tayong awit, fire. Mahilig ako umawit no? The Holy Fire. It is the fire we need today. Hindi nyo rin po yun alam? Hala, anong generation kayo? Hindi pa rin makarelate. Bago pa kayo. Baka pag awitan ko kayo nang galing talaga sa baul, wala na talaga. No? Ano ang sabi nung fire na yon? It's the fire we need today. O yung it's the Holy Ghost and fire. Hindi nyo pa rin alam? O yun, alam na pala. It's the Holy Ghost and fire that is keeping us alive. Pumalakpak nga po yung alive na alive. Nakakaya naman sa Holy Spirit. Ito ang kanyang nais sa bawat isa. Kaya ang requirement, kinakailangang hingiin mo ito. Because God respects our choice. Yung ating free will. Ay sabi nga ito yung niregalo ng Diyos sa atin na free will na hindi niya pwedeng saklawan. Kaya nga nung nilikha niya tayo, meron tayong free will. Para mamili ka kung gusto mo ba talaga si Lord o half-half. No po? Kaya ho, kapag hiniling po natin ang bagay na ito din, tuwan-tuwa ang Holy Spirit, na ito nga po ay kanyang ibibigay. The outpouring of the Holy Spirit is the single factor that differentiates a revival from a natural act of the Holy Spirit. For God chooses to manifest Himself in an extraordinary way during trials when our faith is weak, joy decreases,
in serving our God. Kaya nga ho, hindi natin maiwasan may mga problema, ano po? Sa lahat ng aspeto, natural na lang po yun, huwag ka nang magtaka. Kung nagtataka ka pa, ikaw na ang may problema. Ano po? Alam nyo, nung unang panahon, malaking motivation yun eh. Sinasabi sa amin noon, pag ikaw ay walang problema, naku, magtaka ka na. Kapag ikaw ay walang problema, sabi noon sa amin, naku, kailangang mag-isip-isip ka na. Dahil kapag wala kang problema, hindi ka inaatake ng kaaway, baka kabaleng mo pa siya. Hello? Are you there? Kasi galit na galit si Satan kapag ikaw ay on fire. Are you there? Tatapatan niya kung anong meron ka sa Diyos, pero sorry to say, hindi niya kayang tapatan ang powers ng ating Diyos. Amen po ba? Pinipilit lang po niya itong gawin. Pero it's all up to you kung sa kanyang pagkaway sa atin, iyo siyang papansinin. Sabi nga po ni Charles Spurgeon, without the Spirit of God, we can do nothing. We are as ships without wind. We are useless. So kumbaga po, sabi nga, syempre, without the Spirit of God, kapag inalis po kasi natin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay, ang kanyang banal na spirito, inalisan mo na po ng buhay mismo ang sarili mo. Amen po. Parang nabubuhay ka na lang sa mundong ito dahil natibok pa puso mo pero yung tunay na kahulugan ng buhay sa presensya ng pinaka-author ng buhay na ito ay wala talaga sa atin. Nakakalungkot po, sana wag yung dumating sa sinuman sa atin. Kaya naku, dati nauso yung mga backsliders, yung mga patotoo noon na nag-backslide siya. Naniniwala po kasi ako dun sa sabi ng Book of John Sabi ni Jesus, no one can pluck you out of my hand. Tama po ba? Nasa Book of John po yon. No one can pluck you out of my hand, sabi ni Jesus. Yun din ang sabi ng Ama. Walang po pwedeng makakuha o makapagnakaw sa iyo sa aking mga kamay. Totoo. Pero minsan tayo ang kusang tumatalon palayo. Kaya alam nyo po, napakaganda nung parang pinikita ng Lord sa akin, pag tumalon ka, nandun pa rin yung buhol. Parang puso din, Nandun pa rin yung buhol na pagtalon mo, pupunta ka doon kung saan mo gusto, inaalaw ng Lord. Na kung saan ka pumunta, pero nandun pa rin yung pinakatali mo sa kanyang mga kamay. Habang hinihila kang pabalik ng Panginoon. Kaya merong isang nagpatotoo, pumunta po siya dun sa madilim na lugar, sa bar. Sino rito nagsishare ng gospel sa bar? Kasi doon maraming sinners para ma-spread ang gospel. Hello? Kumukuti-kutita pa, na may kembot-kembot pa, I will share the gospel. At tapang ako, pupunta ako doon. Sigurado ka. Nawili ho sa pagpunta, walang na-sharean siya, nahila. Dumating araw, nagbarilan. Di ba doon maraming barilan na naganap, isa siya ngayon sa nabaril. At nung nabaril siya, nagising sa katotohanan. Ligtas pa rin siya. Ibig lamang sabihin, kahit nandun ka na sa dilim, nandun pa rin ang protection ng Diyos, pero wag mong intayin na maging huli na ang lahat. Amen po ba? Yung tali po na yun, totoo po, na hinihila ka ng Lord, lumalabang ka, kaya darating ang panahon na yung tali na yung kahihila mo, ninipis at kusa na pong mapigtal at ikaw ay tuluyan ng mapahamak. Pero, naniniwala ulit ako sa U-belt, walang ganon. Amen po! Hindi mo na kinakailangan makapaghilahan sa Diyos. Bakit? Kaya po ba natin powers ni Lord? Hindi kaya. Minsan kamo, may mga dangers and threat of the enemy, pero ang covering at protection ng Diyos hindi kayang lapitan ng kaaway. Kaya nga, hindi ako naniniwala na ano ba tawag na ito? Nang isang tunay na nagmamahal sa Diyos, mayaya pa doon sa ganung gawain Hindi ako naniniwala. Kasi kung talagang mahal mo ang Diyos, bawat gawin, sabi ng Korinto, whatsoever you do, either you drink or eat, do it all for the glory of God. Naalala ko lang yung kwento ni Pastor Joey, meron daw lumapit sa kanya, nagtanong, bawal po ba magsugal, Pastor? Hindi ko alam kung mahjong o ano tong eats, ano bang mga ibang sugal.
Sabi ni Pastor Joey, hindi naman. Basta sabihin mo lang habang nagsusugal ka, Lord, ginagawa ko ito for your glory. Kaya? No po? Siyempre, kung talagang mahal mo ang Lord, lahat ng ginagawa mo, do it all for the glory of God. Ang Holy Spirit, binubulong sa'yo yun. Saan ka mang pupunta, nandun ang Holy Spirit nakabantay sa'yo. Sinasabi niya kung anong mga dapat mong gawin. Sabi ni Pastor, sige, gawin mo. At habang ginagawa mo, sabihin mo lang, Lord, ginagawa ko ito for your glory. Kung di ka ba naman biglang mapatayo talaga at kumaripas ng takbo. Kaya ang Diyos, mahal na mahal ho niya tayo. He speaks, He moves, at talaga namang inililigtas na tayo sa mga kapahamakan. Ngayon, kapag napahamak ka, sisisin mo si Lord. Kasi ikaw, Lord, sabi ko ni Lord, anak naman, di ko alam saan ko pwesto sarili ko sa iyo eh. Hello, are you there? Buti na lang, napakapasensyoso ng Diyos sa atin, sabi ng Book of Peter. Naku, kung ang ugali siguro natin, ugali ng Diyos, matagal na tayong nawala sa kanyang presensya. Sabi ko nga, ang pinakamainam na, di po ba, hindi maganda yung word na stubborn. Sabi mo sa iyong katabi, stubborn ka ba? Anong sagot? Hindi, isa lang sumagot, hindi. Pero merong pinakamagandang stubbornness sa mundong nito. Meron akong gustong-gusto na stubborn. Alam niyo po ba kung ano yon? The stubborn love of God. Amen po ba? It's your stubborn love, yan, that never lets go of me. I don't understand. No ba? Bakit nga ba nananatili pa si Lord sa atin? Sabi ng Psalms 8 verse 4, sabi ni David, Lord, who is man? Ano nga po ba ang taot dahil kahit napakakulit, still, you love Him dahil napakapasensyoso ng ating Diyos. Yung kanyang stubbornness na mahalin at pinipili niya pa rin tayong mahalin. Ano pa yung pinakamainam na kanta? May oras po ba ako, Pastora? More. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Introduction pa lang po ito. All my life you have been so good. Yes, oh God. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. O di po ba? It's all through the goodness of God. Nandito tayong lahat na nanatili ho, nakakubli sa kapangyarihan ng ating Diyos. I believe, sabi nga po ni Henrietta Mears, I believe it is impossible for any Christian to be effective, either in his life or in his service, unless he is filled with the Holy Spirit, who is God's only provision for power. Grabe, ano po? Sabi niya, kailanman di maging effective yung pagsaserve natin, hindi naman mga performers yung mga nagpapakanta. Amen po. Isa lang sumagot, music po ba yun? Asan yung mga taga? Di po ba? Hindi performers yung mga tumutugtog dito na gaganong-ganon lang, failing. Hindi ho. We are worshiping the King of Kings and the Lord of Lords. Amen po. Hindi kailangan ng Lord ng performers. Ang daming magagaling kung sa performers lang. Pero naghahanap ang Lord ng John chapter 4, the true worshipers who worship God in spirit and in truth. At simple lang ang lugar na to. Pero what makes this place unique and beautiful? Dahil nandito ang mga tunay na sumasamba, kaya gumaganda ang lugar because the presence of God always comes down
para mag-minister sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Ayan. Ano nga po sabi po rito? The touch of the Holy Spirit is very essential for revival. For it's the restoration of God's presence to His people. Kaya sabi nga po ng Acts 3:19, repent, then turn to God, so that your sins may be wiped out, the times of refreshing may come from the Lord. Si Peter po ang nagsulat ng verse na yun. Kaya sabi po rito, Peter understood that the presence of God alone could refresh and renew the hearts of the people. Kaya nga ho, napakaganda na mag-repent ka muna. Unless you repent, unless nahubarin mo, unless na i-empty mo muna ang heart mo sa any sin, any wickedness, hindi po pwede hong bumaba ang banal na spirito para tayo po ay puspusin. Sabi nga, when God is present, life is too different. Though there is darkness, but the brightness of His presence gives the confidence God is always here with us. It is the Spirit of God that makes a great difference in our lives. Exodus 33, verse 14 to 16. Ito po yung kung basahin natin yung naunang mga verses. Sa sobrang tigas ng ulo ng mga Israelites, nagsabi na po ang Diyos kay Moses, sabi niya, ikabod, yung glory ng Lord ay magdi-depart. Sabi niya, hindi ko na kayo sasamahan. Aalisin ko na ang presensya ko sa inyo. Kaya naman, nagmakaawa po si Moses. Tingnan nga po natin. The Lord replied, my presence will go with you, and I will give you rest. Kapag ang presensya ng Diyos sa atin, maraming mang laban, pero nagagawa pa rin nating magpahinga. No po? Nagagawa pa rin po nating mag-relax because we know merong someone na lumalaban para po sa mga bagay na hindi nating kaya. Kaya sabi niya, I will give you rest. Then verse 15, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Kung hindi mo rin lang naman kami sasamahan, sabi po rito ni Moses, wag mo na lang kami o dili kaya hindi na lang sila gagalaw, hindi na lang sila magpapatuloy. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? Kaya nga ho, God threatened to remove His presence from His people, but Moses pleaded to God to return. Kaya ang sabi po rito sa Exodus 33 verse 18 to 19, then Moses said, now show me your glory. Kanta po ito. Nilalaman tayo Show me now your glory. Ayun, alam niyo na yan. Yun lang din ang alam, sinabayan lang ako ng show me now your glory. No ba? Ano bang kadugtong nun? Let me know your ways. Let your very presence, taas siya. Let your very presence shine throughout my day. Ano pa? Listen to my heart's cry. Listen to my prayer. Show me now your glory, oh God Almighty. O di po ba? Is that our prayer? Amen po. Sabi dito ni Moses, show me now, show us now your glory. If we want to be revived, dapat po ay lagi ho nating hingiin ang glory ng ating Diyos. And the Lord said in verse 18, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord.
is in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Kaya nga po, napakamahalaga na kung saan po ay, ang sabi rin po rito sa Exodus 6 verse 1 to 5, yung sabi nga po rito, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated. Kanta na naman to on that throne. I see, ayun, buti po, alam po niya. O, sige, tuloy ko na lang po. And the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each with six wings. With 2 wings they covered their faces. With 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. And they were calling to one another. Ano ang kanilang sinasabi? Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. And the sound of their voices, the doorpost and threshold shook, and the temple was filled with smoke. Woe to me! I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Kaya dito po ay makikita po natin na totoo, doing real battles with sin in our lives. Lumalaban po talaga tayo. Amen po ba? Maalala natin ang kwento ni Mrs. Potiphar. Kilala niyo po si Mrs. Potiphar. Ba't nga ba walang pangalan yun? Sabi lang asawa ni Potiphar. Lagyan natin na Mrs. Potiphar. Ano ba? Anong nangyari doon kay Joseph? Crush na niya si Joseph, ang pogi daw. Ano po? Kaya bakit merong nag-react? Kasing pogi tayo. Ayan ni Joseph. Hindi, magaganda. At mga gwapo ang mga anak ng Diyos. Amen po. Ay nyo maniwala, tingnan nyo yung mga katabi. Ano nakita natin? It is the glory of the Lord. Kaya po tayo ay magaganda sa harapan ng Panginoon. Amen po. Parang ayaw nyong maniwala. We are fearfully and wonderfully made by God. Ba't ko ba naikwento yun? Ayun, dahil kay Mrs. Potiphar. No po, si Joseph, ano nangyari? Gusto siyang rape ni Mrs. Potiphar, pero anong kanyang ginawa? Tumakbo siya. Ibig sabihin, iniwasan niya. Kaya wag niyo sanang awitin yung, tukso. Layuan mo ko. Ang sabi nila, anong pinakamalakas na bagyo? Nung una nag-isip ako, si Toyang. Hindi. Sino? Tukso, layuan mo, kay dami ng... O, diba? Winasak na taha. Oo nga pala. Mag-gets niyo po ba yun? Tumakbo siya. Baka kayo, tukso, umalis ka, dali na. Kikiusap ka pa? Baka mamaya sabi niya, konting na lang, bibigay na rin tayo. Pero sabihin mo sa iyong katabi, hindi ikaw yun. Totoo po. Sabi nga po, the prophet had a life-defining encounter with the holy presence of God. The result was that he became intensely aware of his own sinfulness for God's holiness with highlight all impurities in our lives. Kaya nga po, hina-highlight, pinakikita talaga. In times of refreshing of the Holy Spirit, there is an acceleration of spiritual growth and individual maturity. Nakakatuwa po kapag ang Holy Spirit ay laging nasa atin, nandoon po yung tinatawag na acceleration, na spiritual growth. Kaya tayo po ay laging punong-puno ng presensya ng Diyos at lagi tayong nagiging malalim. Sabi nga po, kung talagang tayo ay malalalim sa Lord, sabi nga ni Jesus sa John 15, siya napuno, tayo ang mga sanga. Si Satan po, niyuyugyug yung sangang yon para yung mga hindi totoong nakadikit sa puno ay malalaglag. Ano po?
Talagang ginagawa lahat ni devil ang kanyang paraan to shake us. Pero sabi nga po ni Pablo sa Book of Corinthians, we are the unmovable, the unshakable believers and followers of Jesus. Amen po ba? Hindi tayo na-shake. Sabi nga ni Brother Eddie, magkabale-balentong man ang mundong ito. Hanggat naruroon ka sa presensya ng Lord at gusto mo to, hindi niya tayo pababayaan o iiwanan sa lahat ng laban. Amen. What is the result of being touched and revived by God? Ano po ba ang resulta po nito? Sabi po sa una, God draws near, God comes down. Sabi po sa Isaiah 64 verse 1 and 2 sa Amplified Bible. Pwede niyo po ba ako samahan sa pagbabasa? Go. Oh, that you would tear open the heavens and come down, that the mountains might quake at your presence, as sure as fire kindles the brushwood, as fire causes water to boil, to make your name known to your adversaries, that the nations may tremble at your presence. You will rend the heavens and come down, that you will rend the heavens and come down. Kapag ang banal na spirito ay kumikilos o gustong kumilos dahil gusto po natin, maging bukas ang langit at ang banal na spirito ay malayang makakakilos sa atin. When God's presence is portrayed in terms of brush fire, sabi nga, it is with this searching, scorching manifestation of God's presence that renewal begins. And by its continuance, that renewal is sustained. Kaya ho, kinakailangan, kapag tayo po ay na-revive, na-renew na po, i-maintain na po natin yon. No po? Wag ho natin laging balikan yung nakaraan. Sino rito ang kanyang awit eh? Maala-ala mo kayo. Yung mga nakaraan, gustong balik-balikan? Hello? 2024 na po. Sabi ng Isaiah 43 verse 18 to 19 sa ibang version, forget it all. Kalimutan mo na, itabi mo na, may mga pains ka ba, may mga bitterness, may mga regrets. Sabi ni Lord, forget it all. Kung meron ka namang victories, kasi naniniwala ako, 2023, marami kaya tayo na-receive ng mga biyaya. Amen? Anumang biyaya ang natanggap mo, huwag mo ring yakapin na para bagang hanggang dun lang ang kayang gawin ng Diyos. Sabi ng verse 19, gagawa ako ng bagong mga bagay. Actually, sinimulan ko na, hindi nyo ba ito nararamdaman o nakikita? Kaya kung ano man po yung mga success natin last year, higit pa doon ang kayang gawin ng Diyos, lalo na revival ang tema na binigay sa atin. Amen po ba? Pumalakpak nga po yung mga naniniwala, greater things is yet to come. Yung palakpak nyo para bagang half-half. Para bagang pwede na rin. Praise God, praise the Lord. Ano po yung pangalawa na resulta ng revival? Sin is sense. It means to say, meron tayong sensitivity to sin is intensified. Conviction strikes deep. Conscience is tenderized. Callous hearts are broken. Kaya nga po, ibig sabihin, kapag tayo na-revive na po at na-refresh, napaka-sensitive na ho natin sa mga kasalanan. Huwag na ho natin silang i-welcome muli o balik-balikan. Fresh wounds are open. Things that once were tolerated or ignored suddenly become intolerable. Complacency is shattered, all of which produces heartfelt repentance. When God draws near in revival, the soul is turned inside out. Once spirit is suddenly confronted with just how sinful sin really is.
Kaya nga ho, may mga times po na inaalaw ng Lord yung mga problemang dumarating sa atin. Naniniwala ho ako na ang mga problemang dumarating, mga teachers ng School of Life natin. Alam niyo po ba ng buhay natin kumbaga nasa School of Life. Di po ba? Sa eskwelahan, bago ka maging doktor, bago ka gumraduate, ang dami mo kayang pagdadaan ng mga examinations. Tama po? Hindi ka pwedeng gagraduate o magkaroon ng diploma na hindi ka nakapasa sa mga exam. Ang buhay din po natin is like a School of Life. Ang daming mga pagsubok, ang daming pong mga dumarating na mga trials, pero kailangan natin lahat ito pagtagumpayan sapagkat we are more than conquerors through our Lord Jesus Christ. Sabi ng Philippians 4 verse 13, we can do all things through Christ Jesus who always strengthen us. Kaya naman, sa pangatlo, ang mangyayari o maging resulta, God's Word is embraced. Ayan. People fall in love with the Bible and experience a sudden, passionate responsiveness to the Scripture. Dati po, pag nagbabasa tayo ng, sino rito yung pag magbasa ng Bible ito yung message ni Lord. Ganun pa bang style natin? Hello, ilang taon na tayong Christian? 10 years lang naman. Anong alam mo? John 3:16. Wala ko talaga sinabi. Ano pa? Acts 4:12. Ala, puro salvation. Hello, andyan na yung matitinding laban. Wala pa tayong naipon dito. Siyempre, kung marami kang ipon, lahat ng atake ng kaaway, may pambato ka rin at may pambali. Kung John 3:16, na-atake ka na, for God so loved the world, devil, sabi ni Satan, alam ko. Hello? May sakit at karamdaman ka, John 3:16 pa rin. Andyan po ba kayo? Alam ko po na tayong lahat nagme-meditate at lumalalim sa salita ng Diyos. Amen po. Hindi mo man dala ang Biblia, nakaukit na ho dito yung laman. Kasi naniniwala ako darating ang panahon sa matinding persecution na malamang lahat ng mga Biblia ay susunugin nila para wala na tayong mabasa. Pero nagkamali sila. Dahil sunugin mo man ng laman yan, nandito na ho lahat yan nakaukit sa mga puso natin. Amen po ba? Sabi nga po rito, the messenger of the Bible is more deeply cherished and its commands more radically obeyed. Ayan. Kaya nga, ang sabi nga po rito sa 1 Thessalonians 1, verse 5, basahin nga po natin ng malakas po. 1 Thessalonians 1, verse 5, go. Because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit and deep conviction. You know how we live among you for your sake. Basahin din po natin ng 2 Thessalonians 2, verse 13. But we ought always to thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because God chose you as first fruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit and true belief in the truth. Ayan, He called you to this through our gospel that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. It means to say, kaya ho tayo ngayon ay nasa presensya ng Diyos dahil po sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen po ba? Hello, nandyan po ba kayo? Kung hindi sa Biblia ito, alam nyo po, kami pala dati, may mga Bible na pala sa shelves. Pero hindi ko ho pinapansin. Pero nung ako po'y nakakilala na sa Lord at talaga namang nagbuklat na ako, sabi ko parang may Bible dito lagi ko lang pinupunasan nun. Tsaka mo pa lang po bigyan ng interest kapag po talaga namang ang Diyos ay nangusap na po sa atin. Ano po yung pang-apat? The church become... Bakit nga po? Meron ba kayo napansin sa number 4? The church become... Ano pong problema? Bakit yung church naging church pa? Ano ibig sabihin yan? Baka naman po kasi tayo ay nagsisimba for the sake na magawa natin yung obligasyon natin na magsimba. Kasi takot tayong mamarites. Na baka pag hindi ka na nakita nagsisimba,
hala, wala si brother, wala si, siguro, ang dami ng siguro na marites na. O baka naman, may takot din tayo na baka hindi tayo umaten, maraming pwedeng mangyari sa atin. Kaya naman, if we are being refreshed and revived by the Spirit of God, the church become a church. Isang lugar na excited mong puntahan dahil sa lugar na to, minimit ng Diyos ang lahat ng gusto nating hilingin sa Kanya. Amen pa ba? Sa loob ng church, na-feel po natin ng love. Amen po. Sige, kamayan mo nga ang iyong katabi, I love you with the love of the Lord. Ayan. Dapat sa loob ng church, meron tayong atmosphere na nakikita outside sa mga lugar na pinupuntahan natin. Sinabi po doon, the church become the church. Na kung saan po, dito tayo lumalago, kahit hindi ho tayo magkakakilala, kahit hindi tayo magkakamag-anak by blood, pero ang banal na spirito ang nagdudugsong o nagko-connect sa bawat isa. Sabi nga, there is a sudden increase and vitality in community. It means to say, pag tayo po'y na-refresh na-revive ng Holy Spirit, magdadala na ho tayo ng tao sa loob ng church. Amen po ba? Isipin na lang po natin, paano kung walang nag-share sa atin ng gospel? Paano kung walang nag-share sa atin, nasaan kaya tayo? Gusto nyo may kanta yon? Nasaan kaya ako? Ba may Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Tila bang nasa hangin lang ako, di alam kung saan ang tungo. Ako po ay Arts and Sciences sa Lyceum. First and second floor lang po kami. Ang Engineering, Architect, third and fourth floor. Pero ang nakapag-share po sa akin ay mga engineering students. Bakit ho? Meron kasi kaming vacant na time between 5 to 6. At doon kami sa room 219 na yun, nagtatambay. 5 kaming magkaka-classmate. At dahil isang araw, February 22, 1984, wala daw pong silang lugar na makita para sila makapag-Bible study. Bumaba sila and I know pinalano ng Diyos yun. Amen po. Bumaba sila sa room 219 at nung araw na nasyahiran ako, yun mismo po ay talaga naman naramdaman ko ang presensya ng Diyos kaagad. Nung pinasunod nila ako sa prayer, kumapit ako dahil naramdaman ko, umangat akong gano'n. Sabi ko, ano yun? Para akong umangat. It means to say, inangat ako ng Lord, iniahon niya ako doon sa dati kong buhay. And history na po ang nangyari. Noong 1984 din po na yon ay 3 Bible studies na po ang na-open natin sa Lyceum. Kaya 1984 din po ako nagsimulang mag-serve. Pagka-graduate po ay sa District 6, nag-open ng 3 Bible study, 4. Pagdating ng 1987, grabe lang, no, testimony lang po ito. Nagbukas ng 6 na Bible study at ang prayer ko pa, Lord, kulang ang araw, dagdag pa more. No po? Grabe. Kaya naman, kapag ang Diyos ay kumilos sa atin, ako pa man din gusto ko lang mapag-isa sa buhay. Anong tawag sa personalidad na yon? Yung gusto mo lang mag-isa, introvert. Gusto ko lang mag-isang mag-aral, mag-review, wag mo akong pakialaman, buhay ko to. Pero nung nakakilala ako sa Lord, natuto ako mga labit ng mga lalaking estudyante, gustong-gusto naman nilang sumama. Yung pala, para lang sharean sila ng gospel. And praise the Lord, yung una po nating disciple ay naging church planter ng Bicol na hindi ko po alam. Nagkita lang po kami nung mga kailan-kailan. No po? And then yung mga disipulos po natin sa Sampaloc, yung pastor daw po natin sa Libya, pastor din po doon. So parang, alam nyo yun, talagang lahat ng labor natin hindi nasasayang kapag talagang naglingkod tayo ng buong puso sa Panginoon. Sabi mo nga sa iyong katabi, kaya huwag kang mag-alala. Sagot ni Lord ang bawat ginagawa mo. Amen po? Nandoon na tayo po ay binibless ng Lord, nire-reward na po niya tayo, tsaka yung ating mga
mga ginagawa ho ay hindi po pwedeng mawalan ng halaga. Kaya we pray, dito po sa church na to, ay there is a renewed sense of love, unity, generosity, self-sacrifice, and a desire for corporate gathering. Kaya nung pandemic, doon nasubukan yung paging totoo natin. Sino rito yung nanabik at nalungkot dahil nawalan tayo ng face-to-face na gathering? Amen po. Iba pa rin yung face-to-face puro tayo naka-Zoom. Habang nakikinig yung iba, nakahiga. Ano po? Habang nagpe-praise and worship, nakasando. Sabi ko, nag-message ako, hello, nasa bahay lang po tayo, pero umayos tayo. Tayo po'y sumasamba sa Lord. Tayo po ay nasa gawain. Kaya naman nung biglang nagkaroon ng face-to-face, hindi magkamayaw sa paghahag, kamusta ka na, lahat ay masaya. Naramdaman pa ba natin yon? Bakit? Na-miss natin yung mga kapatiran natin na nagdadagdag kalakasan din sa bawat isa sa atin. We need each other to be sustained. Sabi nga po ng Acts 2 verse 42, they devoted themselves to the gospel's teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Sabi nga sa verse 45, they sold property and possession to give anyone who had need. Kaya naman po, napakahalaga. Talo na po tayo dun sa Acts 4, verse 32 to 37. All the believers were one in heart and mind. Kaya po, I believe, ito po ang ating gawain sa U-Belt ay ang dami na i-share si Pastora Cora, nanganganak na ng barangay. Hindi lang tayo sa school, hindi lang tayo sa company, ngayon nagbabarangay na din. Kasi kailan pa ba tayo kikilos? Padating na si Lord. No po? Kapag hindi pa tayo gagalaw, we miss the opportunity na mag-serve sa Kanya. Dahil kapag kinuha na niya tayo, tapos na yung mission natin sa mundong ito. Ang tanong, lahat tayo ay may mga mansion. For me, ang magiging laman o dekorasyon ng mansion natin, yun lahat yung mga rewards ng paglilingkod natin sa mundong to. Amen po ba? Meron bang furniture shop sa langit? Pabili ng sofa? Pabili ng rep? Wala ho. Naniniwala ko na ang laman ng mga mansion natin, yun lahat yung mga rewards ng paglilingkod natin sa Lord. Kaya pagdating sa langit, ano gagawin natin? Magsilipan tayo ng mga mansion. Amen po, huwag niyo akong pagsarahan. Si Pastora, bibilangin ilan yung laman ng bahay. Napakasarap ho, ano po? Na sa bawat paglilingkod po natin, ang Diyos po ay nagre-reward sa bawat isa. Kaya ho, tayo ngayon ay nakafocus lang po sa evangelism at saka sa discipleship. At syempre, dinagdag po natin yung prayer, evangelism, tsaka discipleship. Dahil ang prayer kailangan sa lahat ng ating mga gagawin. At kita nyo yung puso ni Kuya Ed. Grabe Talagang tinitingnan niya lahat, pati pag-release ngayon ng budget. Kung di rin lang tungkol sa evangelism yan, i-turn down mo na. Gusto ni Kuya Ed na lahat ng kilos at gagawin natin para po sa spreading or pag-share ng gospel. And we need really to grab the opportunity dahil kawawa naman po yung mga tao na papunta na po sa kapahamakan. Kaya sabi nga po rito, no one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them all. That these were no needy persons among them, for from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the, from the sales. So naroroon po na talagang during those days, wala hong selfish. Wala hong makasarili. Lahat ng meron tayo, binabahagi natin dahil sa bawat pagbabahagi mo
ang Diyos ang nagkakautang sa atin. Are you there? Naniniwala po ako na sa bawat paggawa mo ng mabuti, Galatians 6 verse 9, hindi tayo titigil sa paggawa ng mabuti, aanihin natin yon sa tamang panahon. Sabi mo nga sa iyong katabi, kaya huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. God is just watching from a distance. Sabi na ng number 5, kaya po yung church maging church dahil maging masigla na, dahil marami nang dadagdag na mga bagong mga attendees. Nakakaya nga naman sa Lord, padating na lang siya. Tayo at tayo pa rin yung laman ng church. Kinakailangan ho, meron ho. Sabi po ng number 5, evangelistic zeal is intensified. Love for the lost deepens. The commitment of the church to mission is always increased during the times of renewal. Kaya naman, ang pang-anim, routine occur rapidly. In times of revival, there is an acceleration of spiritual growth and of individual maturity. 2 words characterize everything that happens during revival. 2 bagay lang na madaling tandaan at madali rin po tayong makaresponse. Sabi nga po rito, ano po yon? Intensification and acceleration. So it means to say, Pastora Cora po, ayan, makikita ho natin ang bunga ng na-revive at na-refresh kapag manumbalik yung pagmamahal natin sa mga taong wala pa sa kamay ng ating Diyos. Amen po. Kaya po ba natin? Alam nyo po, nung unang panahon, grabe, walang nagsasabi sa atin ng ganyan. Sino ba yung mga Aurolio babies dito? Kasama si Pastora Cora, take note ha. Sa Aurolio babies ha, ayan, magkakasama kami. Alam nyo po ba noon, grabe, walang nagsasabi sa amin mag-share ka ng gospel, matik na po. Sa sobra po yung passion, sa sobra po yung pagmamahal sa Bible, sa Panginoon, gusto mo lahat ng makita mong tao ay masyaran mo ng gospel. Kasi napakatindi nung message nung Ezekiel chapter 3, na kapag ang isang makasalanan namatay sa kanyang pagkakasala na hindi mo man lang nasabihan, hahanapin ko sa iyong mga kamay ang kanilang mga dugo. Kaya pag yun ay maalingaw-ngaw sa aking pandinig, naku, lahat ng mga taong nakikita mo, lahat ng ito ay gusto mong sharean. Sana manumbalik kung ganung uri ng pakiramdam. Amen po ba? Huwag lang po tayong makontento ho na tayo ay nasa loob na, magpasok pa po tayo ng iba. Who knows? Baka may mga tao po na nandun na po sa edge ng depression. Nandun na ho sila dun sa dulo na magpapakamatay na. Ano po? Baka ho nangangailangan sa atin. Kaya naman, sabi ko nga paano kaya kung walang nag-share sa atin? Walang nagbigay ng panahon. So dapat, dahil bunga tayo ng effort ng iba, dapat tayo rin po ay mag-share para yung nararanasan natin ngayon, mararanasan din po ng maraming mga tao. Tandaan natin, every single soul ay napakahalaga sa kaharian ng Diyos. Maalala yung sabi sa Matthew, sa bawat kaluluwang nanunumbalik sa ating Diyos. Anong sabi po doon? Millions of angels are rejoicing in the heavens. Kasi nga naman, ang bawat kaluluwa ay katumbas ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung gusto daw po nating pahalagahan ang kamatayan ni Jesus, ibahagi mo ito sa iba para talaga namang maramdaman ni Jesus, sobra nating minamahal ang kanyang ginawa at ayaw natin itong masayang. Kailangan maraming tao ang makakatanggap at makakakilala sa kanila. Sabi nga po nung lumang awit, ngayon naman tayo, everybody ought to know. Ayan, mga Aurolio days. Everybody, ano daw? Kailan lang? Ang galing. O sige, kantayin nga po natin. Everybody ought to know. Di naman kayo kumakanta, pumapalakpak lang eh. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is.
is, anong kasunod nun? He is the lily of the valley. He is the bright and morning star. Hindi ko na alam yung kasunod. He is, ano ba yung kasunod nun? Nakalimutan ko na yung sunod na linya. Basta ang mensahe lang ng awit na yon, everybody ought to know who Jesus is. Amen po ba? Sige nga po. Tingnan nga po natin, ipakita na nga po natin ito and we go to the conclusion. I love this analogy. Ayan, tingnan nga po natin. Siguro basahin po natin ng sabay-sabay para makuha po natin yung mensahe. Ano po? Andyan na po ba? Sige, basahin nga po natin ng sabay-sabay. When God wanted to create fish, He spoke to the sea. When God wanted to create trees, He spoke to the earth. But when God wanted to create man, He turned to Himself. Then God said, let us make man in our image and in our likeness. If you take a fish out of water, it will die. When you remove a tree from soil, it will also die. Likewise, when man is disconnected from God, he dies. Amen? Sabi nga po, God is our natural environment. We were created to live in His presence. We have to be connected to Him because it is only in Him that life exists. Therefore, let us stay connected always to God. Amen po ba? Kaya sa ating conclusion, let us pray and desire to be touched and revived by the power of the Holy Spirit. We have to go back to our spiritual fervor, restore the joy and excitement of serving. We indeed need the touch of the Holy Spirit to revive us. 2024 na po. Maraming gustong gawin ng Diyos sa buhay natin bilang Kanyang mga anak. Ang tanong, handa na po ba tayo? Amen po ba? Handa na po ba tayo? Amen. Gusto po ba natin maranasan ng revival and touch of the Holy Spirit? Amen po ba? Sige po. Pahina ng pahina ang inyong amen. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Ipadama po natin sa Holy Spirit. Naniniwala ho ba kayo that the Holy Spirit is here? Kanina pa po natin siya kapiling and now nag-aantay po siya ng puso na naghahangad, na nagdi-desire, na ma-revive at ma-refresh ng kanyang kapangyarihan. Are we now ready? Hallelujah. Come on. Itaas nga po natin lahat ang ating mga kamay. Hallelujah. Ralabakande. Chikaralabakanda, ralabakanda, ralabakande. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Sa oras na to, Ama, hayaan niyo po na maipadama ng bawat isa sa amin sa inyong banal na spirito that all what we needed in life is you. That all what we want in this life is more of you. We pray sa oras na ito that indeed the Holy Spirit will come down, will revive and touch each and every one of us. But before that, hayaan po muna natin na once again, ibigay po natin ang ating buhay sa Kanya, i-unload natin yung mga bagay na hindi galing sa ating Diyos, ibalik po natin yung rightful place ng ating Panginoong Jesus, nang sa gayon, ang Holy Spirit ay makakakilos at makagagalaw sa ating mga buhay. Pwede ba natin lahat itaas ang ating mga kamay? Ang gusto ng Diyos na buhay ay surrendered life. Ang gusto niya po ay empty the heart. Empty in all aspect. Para sa ganun siya po ay makapasok at punuin niya tayo ng kanyang kapangyarihan,
ng kanyang presensya. Hallelujah. Habang nakataas ang ating mga kamay, pwede ho ba tayong manalangin sabay-sabay sa oras na to as we come humbly in the very presence of God. Hallelujah. And cry and desire for His touch to bring us back into life again. Sabay-sabay po tayong manalangin, Ama naming Diyos, sa oras na ito. Nagpapasalamat po ako. Nagpapasalamat po ako. Kahit kailan, hindi niyo po ako iniwan o pinabayaan. Sa oras na to, Ama, humihingi ako ng tawad sa mga naging pagkukulang, sa mga naging pagkakamali na aking nagawa. Hugasan niyo po ako ng banal na dugo ni Jesus. At sa oras na to, narito po ang aking buhay. Muli isinusurrender, inilalagak, at pinagkakatiwala ko sa inyo. And I pray, and I am now ready to be revived and touched by the Holy Spirit. This is my prayer. This is my desire. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory, glory. Come on, let's ask the Holy Spirit to come. Hallelujah, hallelujah. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall afresh on me.
Holy Spirit, come down. We are now ready to be touched. We are now ready to be renewed. We are now ready to be revived. Hallelujah. Come on, bring the Spirit. Let us worship the Lord. Oh, yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Come on. In the name of Jesus. Oh, Holy Spirit, ibigay mo kakaibang lakas. Ibigay mo kakaibang katatagan. Ibigay mo kakaibang kagalakan. Yes, ibalik mo yung fire sa our hearts on fire. Pura na bakante. Oh, bring back the fire. Bring us back. Bring us back. Hallelujah to your presence. Bring us back into our first love. Chikara na bakante. Yeah, yeah. Pura na bakyara na bakante. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Come on, express your desire. Express your desire right now to the Holy Spirit. Continue to shake our hearts, O Holy Spirit, with your power. Hallelujah, Ralabakanda. Yes, release unto us the fullness of the power of the living God in the name of Jesus. Renew our spiritual strength. Lord, bring back the fervor in the mighty name of Jesus. This church will never be the same again. Narito kami, Panginoon. What for? What for? Na nabubuhay pa kami sa mundong ito. Kundi rin lang namin gawin ang the best para sa iyo. You are counting on us, oh God. You are counting on us. Come on, hallelujah, come on. Let us commit once again our lives. Let us commit ourselves to serve God with all strength, with all joy, with all excitement. Hallelujah. We will go with the flow of His power, of His will, of His direction in us. Unalabakante. Yes. Right now, individually, personally, let us express our hearts unto the Holy Spirit. Come on, express your heart. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Spirit.
year 2024, we will go with the flow of your will, of your anointing, of your direction, Lord. We will just live to please. The reason why we live and exist, we want to please you more and more. Remove, Lord God, remove our appetite in any sin, in any wickedness. Seal our hearts and our soul only with the power of your Holy Spirit. And here I am. Use me for your glory. Come on, let's say it. Here I am, Holy Spirit. Use me for your glory. Come on, here I am. Here I am. Here I am, Holy Spirit. Come on, do your will. Do your will. And I will follow. Come on, lead me to where you want me to go. And I will say yes. Yes, Holy Spirit. I will live for you. I will live for you. Take me as an Yes, Lord. Wala kami surrender lives to you, Lord. Oh, every heartbeat for your Thank you, Father our God. Indeed, you rent the heavens and you came down in this place. Thank you, our Lord and our Savior, Jesus Christ of Nazareth. Once again, by the power of your Holy Spirit, you set us ablaze and on fire. Lord, preserve this fire. Preserve this fire, that it will not depart from our lives and from our hearts. And God, beginning today, we will just flow according what you wanted us to live and how to live in your presence. Bless us more than ever before. Ayan po, Lord, kami na pinagtiwalaan mo, mga tinawag niyo po, kalawas, O God, na manatili sa iyong kapangyarihan, beginning today and forever. Continue, Lord God, na hawakan niyo po maigi ang aming mga buhay. Hayaan niyo po na i-enjoy namin ang pansamantalang buhay na to na nasa amin. Gagamitin po namin ito, bubundami lamang sa iyong kapurihan.
us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.